This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Henry's point of view. Ako pala si Henry, ang ama ni Callum. Maaliwalas ang unit. Pero malamig. Hindi yung lamig na galing sa aircon, naka-off pa nga ang thermostat. Mas parang lamig ng lugar na ilang buwan nang walang katao-tao. Na ang tanging alaala ay mga yabag ng pasigaw. Ng pagbagsak ng pinto. Basag na baso. At mga gabing hindi umuwi ang may-ari. Walang iba kundi si Callum. Nakatayo ako ngayon sa loob ng kondo ng bunso kong anak. Mamahalin ang kondo. Kompleto. May view ng buong lungsod mula sa bintana. Pero kahit ganito karangya, walang safety sa lugar na to. Walang katahimikan. Para bang kahit maayos ang pagkakabit ng mga kurtina. Kahit naka-spotless white ang tiles. At kahit naglalampaso ang dalawang kasambahay namin ngayon. Maroon pa rin yung pakiramdam na anumang oras. May babasaging bagay. May biglang sisigaw. May aalingaw na tinig na walang pakundangan. Si Callum. Ang anak kong walang pinapakinggan. Walang sinasanto. Mainit ang ulo at matalas ang dila. Lalo na kung wala siyang pakialam sa kaharap niya. Kasama ko ngayon si Minerva. Nakaupo sa isa sa mga bar stools ng kitchen island. Habang iniinspeksyon ang mga bagong palit na kitchen items. Mga bagong kagamitan dito sa kondo. Tahimik siyang nagmamasid. Pero alam kong marami rin siyang iniisip. Isang tingin ko lang sa kanya. At nagsalita na siya. Henry! Bakit hindi na lang sila magsama ni Sebastian dito? Para may kasama si Callum. Para mabantayan din siya ni Sebastian. Para di siya nag-iisa. Sabi ni Minerva. Napatingin ako sa kanya. Hindi sa may mali sa logic niya. Pero alam kong hindi ganoon kadaling isalpak ang isang tulad ni Sebastian sa mundo ng isang tulad ni Callum. Para na ding isinakay ang isang pusa sa loob ng kulungan ng tigre. Minerva. Alam mo kung anong mangyayari kapag sinubukan nating ikulong si Callum sa loob ng sarili niyang mundo kasama ang ibang taong wala siyang kontrol. Sasabog lang siya. Palalalain lang niya ang lahat. Sabi ko, hindi ito yung tipong problema na kayang ayusin ng bantay. Kailangan niya ng espasyo para matutong tumayo. Pag pinilit natin siyang isama sa kapatid niya, ang mangyayari, mag-aaway lang sila. At baka pati si Sebastian. Madamay sa mga gulo niya. Iba si Callum sa kuya niya. Dagdag ko pa. Tahimik si Minerva. Tumango siya kahit hindi buo ang loob. Kita sa mukha niya yung lungkot. Yung pagod bilang ina. Bilang taong minsang sumalo ng responsibilidad sa pagkatao ni Callum. At minsang nabaon din sa bigat nito. Lumapit ako sa bintana. Sa labas. Tanaw ang unti-unting pagdilim ng langit. Habang nagkikislapan na ang ilaw ng mga gusali. Tahimik ang mundo, isang panahong bihirang maramdaman kapag kasama si Callum. Alam mo kung sino ang mas epektibong nakakapagpakalma sa anak mo? Tanong ko kay Minerva habang nakatalikod pa. Si Elian. Sagot niya agad, halos pabulong. Tumango ako. Ewan ko kung anong meron sa batang yon. Pero siya lang ang hindi sinisigawan ni Callum. Hindi niya pinagsarhan ng pinto. Ni minsan hindi niya itinaboy. Ibig sabihin nun, may respeto siya doon sa tao. Ibig sabihin nun, may epekto si Elian sa kanya. Malalim. Hindi pansamantala. Sabi ko kay Minerva. Lumapit si Minerva sa gilid ko. Nagsalubong ang kilay niya. Pero hindi ako sigurado kung papayag pa si Elian. I mean, hindi naman siya empleyado o makokontrol natin. At wala naman siyang obligasyon kay Callum, lalo na paglabas nila ng kampo. Sabi niya. Umiling ako. Wala nga. Pero kung papayag siya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa malasakit. Tapos na ang kontrata pero patuloy ang trabaho. Sabi ko kay Minerva. Pero paano yung usapan niyo nung papa ni Luke? Kala ko ba i-offer mo si Elian sa kanya after ng kontrata? Pero bakit ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin? Sabi ni Minerva. Minerva.
Alam mo kung bakit tayo umabot sa ganito? Dahil sa simula pa lang. Walang nagpakita kay Callum ng tamang uri ng malasakit. Hindi yung tipo na laging sinusunod siya. O kinokontrol siya. Kundi yung tipo ng malasakit na kayang magsabi ng hindi. Kayang sabihan siya ng tama na. At si Elian. Siya lang ang nagawa nun sa kanya nang hindi siya sinisigawan pabalik. Kaya wala akong balak na pakawalan pa ang batang yon. Bibigyan ko siya ng malaking pera maituwid lang yung anak ko. Malaki ang pangarap ko kay Callum. At siya ang susi nun. Sabi ko kay Minerva. Napabuntong hininga si Minerva. Pinagmasdan niya ang mga kasambahay na nagsusulputan ng bagong towel set sa banyo. Tapos lumingon siya sa akin. Bahagyang mas maamo ang mukha. Kung papayag si Elian, then that's not just good for Callum. That's good for me too. Sabi ni Minerva. Tahimik akong tumango. Kung papayag si Elian, kumbinsihin mo ang bata dahil sabi niya sa akin magpapahinga muna siya after ng kontrata. Kaya bago ka pa man maunahan ng papa ni Luke. Paglabas agad nila sabihin mo na kay Elian ang dapat mong sabihin. Sabi ni Minerva. Tumango ako. Tama siya, kailangan kong makausap ng mas maaga si Elian. Bumalik naman si Minerva sa loob at tumambay ako saglit sa gilid ng malaking bintana ng kondo. Hawak ang isang basong tubig na hindi ko pa rin nauubos mula kanina. Mula rito, tanaw ko ang liwanag ng lungsod. Ang masikip na kalsadang puno ng mga sasakyang may kani-kanyang patutunguhan. Mga ilaw na palitaw palubog. At mga gusaling mas mataas pa sa pangarap ng karamihan. Naisip ko tuloy kung may patutunguhan pa ba yung anak ko. Kumunot ang noo ko habang dahan-dahang inikot ang tubig sa baso. Iniisip ko yung anak kong mainitin ang ulo. Na lumipad ulit sa ere bilang piloto. At makuha niya and mga pangarap niyang ako mismo ang nakakita kung paano siya nagsikap noong una. Maaga siyang gumigising. Lagi siyang nasa training ground. May determinasyon sa mga mata. Pero parang bula. Nawala lahat yon nang dumating ang ilang maling barkada. Ilang maling babae. Ilang gabing tinangay ng bisyo. At ngayon, eto kami. Sa gitna ng isang mamahaling kondo na halos parang museum na lang maganda tingnan. Pero walang laman. Walang kwento. Walang direksyon. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ibabalik ko pa ba siya sa pagiging piloto. Kung ipapareinstate ko ba siya sa pagiging piloto. Kaya ba niya paulit? O sayang lang ang tsansa? O baka mas mabuti pa sigurong paalisin ko na lang siya ng bansa. Tulad ng kapatid niyang si Sebastian na sa kabila ng katahimikan at pagkakahiwalay sa amin, ay mas naging maayos ang landas. Wala siyang hiningi. Pero naramdaman naming lahat na masaya siya sa kung nasaan siya. Tahimik. Responsible. Kumakayod sa sariling paraan. Sa sariling hakbang. Hindi siya nagkulang. Ni minsan. Bakit si Callum hindi? Hindi ko siya pinagkakaitan ng kayamanan. Sa totoo lang. Kung gusto niya, kaya kong ibigay ang lahat. Mapakotse pa yan. Negosyo. Lupa o bahay. Pero anong silbi ng lahat ng iyon kung hindi niya matutunang tumayo sa sarili niyang mga paa? Kung habang buhay iasa niya ang bawat kilos sa kung anong kaya kong isalba. Pilit kong iniintindi baka dahil bunso siya. Baka dahil siya yung anak naming laging iniisip ng ina niya na mas malakas. Mas matapang. Mas nangangailangan ng pagmamahal. Kaya siguro, kahit anong gulo ang gawin ni Callum, hindi siya matanggal sa puso ng mama niya. Napakapit ako sa sinturon ko. Lumingon pabalik sa kusina kung saan tahimik na nag-uusap sina Minerva at ang mga kasambahay. Pero ako nanatiling tahimik. Wala pa rin akong desisyon. Naisip ko kasi bigla si mama. Siya ang nagmamakaawa na huwag paalisin si Callum. Paulit-ulit yon. Paulit-ulit kong sinasagot ng hindi siya matututo kung hindi siya mapapalayo sa komportableng mundong kinagisnan niya. Pero ngayon, parang ako naman ang natigilan. Tama ba ako? O baka ako na ang mali? Ayokong mawala si Callum. Hindi bilang anak, kundi bilang tao. Ayokong maging isa siya sa mga lalaking kilala ko na nagkapera pero hindi nagkaroon ng disiplina. Ayokong mabuhay siyang walang silbi sa mundong ito. Hindi dahil wala siyang kakayahan.
Kundi dahil hindi niya ito pinili. Gusto kong ibalik siya sa pagiging piloto. Sa paglipad. Sa mga ulap doon siya masaya. Pero kailangan niya munang maayos ang sarili niya sa lupa. Kung hindi siya mapapanagot dito. Kung hindi siya matututong mamuhay ng tahimik at may direksyon. Baka mas makabuti ngang ipadala ko muna siya sa ibang bansa. Malayong lugar. Baka doon sa kalayuan. Makita niya ang sarili niya. Pero paano kung tama nga si Mama? Paano kung tuluyan nang mawalan ng landas si Callum kung ilalayo ko siya? Napaupo ako sa isa sa mga upuang leader sa gilid ng sala. Mabigat ang ulo ko. Mas mabigat ang puso ko. Ang daming pwedeng gawin bilang ama, ibigay ang lahat. Ipilit ang tama. Ikulong ang anak sa ginintuang kulungan na ang tawag ay pamilya. Pero wala sa mga yon ang garantiya na lalaking mabuting tao ang anak mo. Wala akong kasiguraduhan. Pero ang alam ko lang kung papayag si Elian na manatili sa buhay ni Callum. Kahit sa labas ng kampo. Baka doon pa lang ako magkaroon ng kaunting panatag na loob. Hindi bilang tagabantay. Hindi bilang utusan. Kundi bilang taong alam kong may malasakit sa kanya. Higit pa sa kayang ibigay ng yaman. Disiplina. O distansya. At habang hindi ko pa alam ang desisyon ni Elian. Habang hindi ko pa rin sigurado ang kapalaran ni Callum. Mananatili akong nakaupo rito. Sa gitna ng katahimikan ng kondo. Sa gitna ng kaguluhan ng isip ko. Isa akong ama. Na naghahanap ng paraan para mailigtas ang isang anak na hindi pa alam kung paano iligtas ang sarili. Paano makita ang lahat ng pagsisisi? Mga pagsisising sumira sa kinabukasan niya. Pero sana maging maayos ang lahat sa pagbabalik niya. Elian's point of view. Hindi mo ba talaga kayang tumigil kahit isang araw lang? Inis ko kay Callum habang nilalagyan ng warm compress ang braso ni Callum. Nasa therapy room kami. Tahimik ang paligid. Ako lang ang maingay kasi matigas ang ulo ng Callum na to. At masakit ang braso niya dahil kahit hindi na niya kaya pinipilit pa. At ako ang inis na inis dahil sa kanya. Araw-araw ang ensayo niyo, Callum. Tapos tatakbo ka pa sa umaga. Magbubuhat ng mabibigat kahit kagagamot pa lang ng braso niya. Ano tingin mo sa katawan mo? Robot. Inis ko kay Callum habang inaayos tong injured na braso niya. Hindi ako robot. Mas okay nang sumakit ang katawan kaysa mabaliw sa kakaisip. Sabi niya may halong tawa. Ang lakas mo talagang magpanggap na hindi ka napapagod, no? Parang gusto mong buhatin ang buong mundo. Kahit halatang halos tumupi ka na sa sakit. Pipilitin pa rin. Inis ko sa Callum na to. Sinimulan ko ng imasahe ang bandang balikat niya. At naramdaman kong medyo tumaas ang tensyon sa muscles niya. Pero hindi ko siya tinantanan. Hindi ako nagpapanggap, gusto ko lang gawin lahat ng kaya ko habang nandito pa sa kampo. Sagot niya sa akin. Napairap ako. At ang kapalit? Braso mo. At itong balikat mo. Na para bang pinag-iwanan na siya ng mundo. Sabi ko kay Callum, may halo pa ring inis. Baka sa susunod puso ko na ang kapalit. Dahil tinamaan kay Elian. Sabi pa niya sabay biro. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Piniga ko ng bahagya ang braso niya. Hindi yung sobra para saktan siya. Pero sapat para mapasigaw siya kahit kaunti. Napamura naman siya at napatingin sa akin. Masakit yun ah. Sabi niya at napaurong sa sakit. Nananadya ka ba? Tanong niya may kunot sa noo. Yan ang napapala ng mga taong matitigas ang ulo. Sabi ko kunwaring galit. Pero ang totoo, parang gusto ko siyang batukan para matauhan. Ang lupit mo naman sa pasyente mo. Reklamo niya habang hawak ang braso niya. Nagpapagamot na nga. Tapos pinipiga mo pa. Reklamo niya ulit sa akin. Tigas ng ulo mo eh. Isa ka sa pinakapasaway na tao rito. Sabi ko habang inaayos yung bandage sa braso niya. Hindi mo lang ako naiintindihan. Sabi niya sa akin. Tama ka. Hindi kita maintindihan. Bakit ba ayaw mong magpahinga? Bakit ba ang hirap mong kausapin minsan? Agad kong sagot. Dahil minsan. Gusto ko lang maramdaman na may silbi ako. Na may ginagawa akong tama. Na kahit hindi ako pinakamagaling. Kahit hindi pinakamatibay. O pinakamatino. Ang importante may halaga pa rin ako.
Seryoso niyang sabi. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Tumahimik ako. Wala akong masabi. Talagang masasabi kong pwede nang makalabas ng kampo si Callum. Kahit papano alam na niya ang salitang halaga. Na hindi niya nakita nung nag-iisa lang siya. Kaya nang matapos kong ayusin yung bandage sa braso niya. Tumayo na ako at inayos yung mga dala kong panggamot sa kanya. Pero bago pa ako tuluyang lumambot. Nagkunwaring galit ulit ako. Well ngayon. Dahil pinainit mo ulo ko wala kang katabi sa pagtulog. Doon ka sa kabilang kama matulog. May sarili kang kama diba? Kaya hiwalay muna. Wala munang yakapan. Sabi ko sa kanya. Ha? Bakit? Tanong niya sa akin, nakakunot noo. Para makapahinga ka ng maayos. Huwag mo nang intindihin kung sino katabi mo. Kailangan mong matulog. Wala nang yakap-yakap mayon. Sabi ko sa kanya. Elian naman. Sabi ni Callum sa akin sabay hawak sa kamay ko. Gusto kong matawa dahil parang batang nagmamakaawa. Di ba masaya ka pa habang inis na inis ako? Sabi ko kay Callum. Palagi mo nalang ginagamit panliligaw ko para mapasunod mo ko. Sorry na di ko na ulitin. Makikinig na ako sayo. Susundin na kita promise. Sabi niya sabay taas kamay. Napatalikod ako at napatawa ng mahina dahil parang bata. Tahimik siya ng ilang segundo. Hindi ko alam kung dahil napikon siya. Nalungkot o pareho. Pero nang magsalita siya. Parang may lungkot sa tono niya na hindi niya sinasadyang ipakita. Okay lang kahit hindi maayos ang tulog ko. Basta kasama kita. Sabi niya sa akin. Napatigil ako. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang biglang lumambot ang mga balikat ko. Para bang gusto kong bawiin ang sinabi ko. Hinawakan ko ang bandage sa braso niya at siniguradong maayos ang balot. Pero parang hindi na braso niya ang mas kailangan gamutin. Kundi yung parte ng puso naming parehong tahimik pero nagsisigaw. Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong sabihin na kahit ako. Hindi ko alam kung paano matutulog mamaya na wala siya sa tabi ko. Pero tumahimik na lang ako. Kasi alam kong pag nagsalita pa ako, baka mas masabi ko pa yung mga bagay na hindi ko pa dapat sabihin. Gaya ng gusto ko rin siyang katabi. Gabi-gabi. Fast forward. Malakas ang ulan sa labas. Yung tipong parang hindi lang basta ulan. Kundi buhos na may bagong lamig at alaala. Nanginibabaw ang patak ng ulan sa bubong. Pero sa loob ng barracks na to, tahimik at payapa. Walang ingay ng utos. Walang sigawan. Walang yabag ng combat boots, isang bihirang regalo sa Camp Valesta. Nasa kama ako. Nakasandal sa pader. Balot ng kumot sa kalahating katawan. Habang hawak ang nobelang ilang ulit ko nang binabalikan kapag ganitong mga araw. Nasa hita ko naman si Callum na kasalukuyang natutulog. Yung sundalo sa kwarto na ito na palaging handang saluhin ang bigat ng mundo. Ito siya mahimbing na natutulog. Ang bigat ng ulo niya nakapatong sa hita ko. Ang braso niyang injured ay maingat na nakaayos sa ibabaw ng tiyan niya. Kita sa mukha niya ang pagod. Pero sa ganitong anggulo, parang bata lang siya. Walang galit. Walang yabang. Walang preno. Ganito siya kapag walang kailangang patunayan. Tahimik ko siyang hinimas sa buhok. Paikot-ikot ang daliri ko sa bangs niya na medyo basa pa mula sa lakad niya kanina. Pinagmasdan ko siya sandali. Napangiti ako. Ilang ulit na siyang nasugatan. Ilang beses na siyang nagpilit. Ilang beses ko na rin siyang pinagagalitan dahil sa katigasan ng ulo. At pagiging pasaway. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya. Nanatili sa tabi ko. And somehow he managed to stay calm. At ako pa rin ang pinipili. Kahit na ang tigas ng ulo. Biglang pumasok sa isipan ko si Mama. Wala namang partikular na dahilan. Basta bigla ko lang siyang naalala. Yung boses niya. Yung mga payo niya. Yung paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko tuwing uwi ako galing eskwelahan. Ganon siguro talaga. Sa gitna ng katahimikan, may mga pangalan at tinig na kusa na lang bumibisita sa alaala mo. Kaya marahan akong gumalaw. Ingat na ingat. Baka magising si Callum. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa side table. Binuksan ko ito.
At habang naririnig ang ulan sa labas, pinindot ko ang messenger at tinawagan si mama para maka-video call ko sila. On video call. Hello mama. Mahinahon kong bati pero may halong pananabik. Hello anak, kumusta ka na dyan? Tanong ni mama sa kabilang linya. Nakaayos ang buhok niya. Suot yung lumang duster na paborito niya. Talaga nga namang napakaganda ng mama ko. Pero parang may pagkabagabag sa mga mata niya kahit mumiti siya. Okay lang po. Kayo dyan kamusta? Tanong ko pabalik kay mama. Saglit siyang natahimik. Pero agad din sumagot. Okay lang naman kami dito. Sagot ni mama sabay ngiti. Pero ramdam ko parang may iniisip siya. Hindi niya kailanman kayang itago yon sa akin. At ilang segundo pa. May gumalaw sa background. Si Papa. Suot niya pa rin yung lumang damit ng paborito niyang banda. At may hawak na kape. Papa. Pogi naman yan. Biro ko agad para mabasag ang tensyon. Siyempre. Ako pa ba? Sagot ni Papa sabay ngiti. Laging may pa-joke kahit halatang miss na miss ko na. Kamusta ka na dyan kuya? Pwede bang bisitahin mo ulit kami dito? Tanong niya may halong lungkot sa boses. Nako Papa. Bawal na po. Isang beses lang po akong pinayagan. Pero wag po kayong mag-alala. 2 linggo na lang po. Makakauwi na ako. Makakasama ko na kayo ulit. Makakakain tayo ng sabay-sabay. Sa hapagkainan. Tapos pupunta tayo sa plaza. Yung simpleng pamamasyal lang natin. Sabi ko kay mama at papa. Miss ka na namin dito anak. Miss na namin presensya mo. Sabi ni mama. Kuya, wag mong pabayaan sarili mo dyan ha. Wala kami dyan para tumulong sayo. Sabi ni papa. Opo. Maikli kong sagot pero mabigat sa dibdib. Ramdam kong kumilos si Callum. Narinig ko ang mahina niyang ungol. Senyales na magigising na siya. Bago pa siya tuluyang magmulat ng mata. Agad akong nagpaalam. Mama, Papa. Patayin ko na po yung tawag. May gagawin pa ako. Pagsisinungaling ko sa mga magulang ko. Sige anak. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Sabi naman ni Papa. Mahal ko rin po kayo. Pati si Roy at si Kyla. Bye po. I love you. Sabi ko kay mama at papa. Love you anak. Sabay na sabi ni mama at papa. End of video call. Pagkatapos ng call, ibinalik ko ang phone sa mesa. Nang lumingon ako kay Callum. Gising na siya. Pinagmamasdan ako. Parang tinatantiya kung galit ba ako o seryoso lang. Dahan-dahan niyang ginagalaw ang injured na braso niya. Dahan-dahan lang. Sabi ko agad. Baka lalong mamaga. Dagdag ko pa. Napairap siya pero ngumiti. Okay na to. Hindi na masakit. Paano ba kasi? Ginalingan masyado ng therapist ko. Bulong niya may kasamang ngiti. Napailing ako pero napangiti rin. Siga ka talaga kahit baldado na yung braso mo. Sabi ko kay Callum. Tumingin ako sa orasan. Pasado 3:00 na ng hapon. Maulan pa rin. Wala pa ring ibang ingay kundi ang kalikasan at ang tahimik naming mundo. Hinayaan ko siyang bumalik sa pagkakahiga sa hita ko. Bumalik ako sa pagbabasa. Pero ngayong gising na siya. Ginuguhit na ng mga daliri ko ang likod ng tenga niya. Tila lumalalim na ulit ang kanyang paghinga. At sa gitna ng malamig na hapon at katahimikan. Habang natutulog ang siga kong sundalo sa kandungan ko. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim na ang nararamdaman ko para sa kanya. At kung gaano kahirap ang 2 linggo mula ngayon. Hindi pa ako nakakadalawang pahina sa binabasa ko nang maramdaman kong kumilos si Callum. Dahan-dahang gumalaw ang kamay niya. Humawak sa tuhod ko. Tila hinahanap ang presensya ko. Parang batang ayaw mag-isa. Napatingin ako sa kanya. Mahina ang pagkakaangat ng mga mata niya, puwersado pa ang antok pero malinaw ang gusto niyang mangyari. Halika nga rito. Bulong niya sabay hila sa laylayan ng suot kong hoodie. Magsasalita pa sana ako kaso nagtagumpay siyang hilain ako. Huli na. Napababa na ako mula sa pagkakaupo. Halos madapa pa sa sarili kong kumot habang hinihila niya ako pababa. Humilata siya sa kama.
At sa isang iglap, nasa tabi niya na ako. Nakayakap na siya sa bewang ko. Mahigpit at walang intensyong pakawalan. Giniginaw ako. Mahina niyang sabi parang nagtatampo pa. "Eh di magkumot ka." Sarkastikong sagot ko pero hindi ko na rin siya pinigilan. Bumuntong hininga ako habang naramdaman ko ang malamig niyang palad sa likod ko. Init ng katawan ko ang hinahanap niya. Literal. Walang arte. Walang drama. Gusto niya lang na nandito ako. Katabi siya. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib ko. Para bang dun siya nakahanap ng tahimik na lugar sa maingay na mundo. Dinama ko ang bawat hinga niya. Mabagal. Kalmado. Parang pinapakinggan niya ang tibok ng puso ko. "Kumain ka na ba?" Tanong ko habang hinihimas ang likod niya. Para kahit paano maibsan ang lamig. "Hindi pa. Ayoko rin kumain." Mahina niyang sabi. "Ha? Bakit naman?" Tanong ko sa kanya. "Wala akong ibang kailangan ngayon kundi yung init ng katawan mo." Sabi niya na parang seryoso pero may halong biro. "Huwag ka nang aalis. Dito ka lang." Dagdag pa niya. Napailing ako. Napangiti ng bahagya. "Grabe ka. Paano pag gusto kong bumangon? Paano pag gusto kong uminom ng tubig? Hindi pa rin ako alis?" Tanong ko sa kanya. "Ang kulit mo naman. Sabing wag kang umalis eh." Bulong niya habang yakap-yakap ako. "Teka, gusto mong gumawa ako ng mainit na sabaw? May instant noodle pa tayo, di ba? O gusto mo kape?" Alok ko habang sinusubukan ko sanang bumangon. "Hindi. Ayoko. Huwag mong sirain to. Mainit ka na eh. Sapat na sakin." Sabi niya sabay higpit ulit ng yakap niya sabay pikit. Para akong sinapian ng bigla ang awa at lambing. Pinagmasdan ko siya sandali, yung mukha niyang medyo may pilit na tapang. Pero halatang pagod. Hindi lang dahil sa ensayo. Hindi lang dahil sa sugat niya. Baka dahil sa dami ng nararamdaman niya na hindi niya masabi. "Alam mo, Callum, hindi mo kailangang buhatin ang mundo. Kahit ilang training pa yan. Kahit ilang sugat. Kahit ilang gabi ka pang hindi matulog. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat." Sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Pero ramdam kong gumalaw ang ulo niya. Bahagyang tumango sa dibdib ko. Alam ko naman yun. Pero minsan kasi pakiramdam ko kailangan kong gawin lahat para marating yung gusto ko. Para hindi mawala yung mga bagay na importante sa akin. Mahina niyang sabi. "Siyempre di ako kasama dun." Sabi ko bahagyang biniro. "Nandun ka. Unang-una ka sa listahan ko." Sagot niya agad. Tahimik kami saglit. Sa labas naman tuloy ang ulan. Sa loob. Tahimik pa rin pero ang puso ko parang nag-uumapaw sa kung anong hindi ko maipaliwanag. Hindi ito basta kilig. Hindi rin ito basta lambing. Parang may bigat at gaan sa dibdib ko sa parehong panahon. "Pwede bang dito ka lang? Kahit hanggang sa makatulog ako ulit?" Tanong niya na parang bata. "Oho, dito lang ako." Sagot ko habang hinahaplos ang ulo niya. "Hindi kita iiwan." Dagdag ko pa. Tahimik. Malamig ang paligid. Pero mainit siya sa tabi ko. Dahan-dahan naramdaman kong bumagal ulit ang paghinga niya. Bumalik sa pagtulog. At ako. Pinagmasdan ko lang siya. Bawat paggalaw ng pilik mata. Bawat hinga. Bawat hapit ng yakap niya sa bewang ko. At sa simpleng sandaling ito, habang nasa gitna kami ng ulan at katahimikan, alam kong kahit gaano pa kagulo sa labas, sa tabi niya buo ako. At sana, ganoon din siya sa akin. Miss De Vera's point of view. Wala na atang balak tumila ang ulan. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Habang nilalagyan ko ng marka ang attendance sheets sa mesa ko, ramdam ko ang lamig mula sa bintana. At kahit sarado na ito, parang sumasabay pa rin ang hamog sa loob ng opisina. Ilang araw na rin ganito ang panahon, madilim, malamig, at puro ulan. Napabuntong hininga ako. Sa tagal ko na rito sa kampo, sanay na ako sa ganitong klaseng pangyayari. Pero may kung anong bigat sa dibdib ko ngayon.
Baka dahil marami pa akong kailangang asikasuhin. O baka may mas malalim pa. Bumukas bigla ang pinto. Saglit akong napatigil sa ginagawa ko at napalingon. Ma'am. Tawag ni Sergeant Reyes. Hawak ang ilang papeles sa ilalim ng clipboard. Basa ang uniforme niya. Mula sa tuhod pababa. Halatang naglakad mula field papunta rito. Pasok, Sergeant. Nakumukhang tinawid mo na ang baha sa field, ha? Biro ko habang tumayo para abutin ang mga papeles. Nabawasan na rin po kasi ng daanan, ma'am. Ang taas na po ng tubig. Yung training area. Parang swimming pool na. Sabi ni Sergeant Reyes. Napangiti ako. Di cancel na naman ang drills. Buti nga yan para makapaghinga din yung mga sundalo kahit papano. Sabi ko. Tahimik kami sandali. Habang binabasa ko ang laman ng dokumento. Mga daily reports. Disciplinary updates. Request forms. Karaniwang papel na nagpapalakad ng sistema sa kampo. Ma'am. Sabi ni Sergeant Reyes sabay tingin sa labas. May napapansin ka ba sa kampo? Tanong niya sa akin. Ang alin? Tanong ko habang nakapirma na sa dalawa papel. Yung si Callum at si Elian. Lagi ko silang nakikitang magkasama. Dati halos hindi mo makausap yang si Callum pero ngayon ibang-iba na. Sabi ni Sergeant Reyes. Bago ba si Callum sa'yo ngayon? Tanong ko kay Sergeant Reyes. Tumango si Reyes at umupo sa harap ko. Ma'am, ibang klase yung tingin ni Callum minsan. Lalo na kapag akala niya walang nakatingin. Parang may laman. Hindi yung tipong pasasalamat lang sa therapist. Sabi pa ni Sergeant Reyes. Napangiti ako. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mag-alala. Napansin ko rin yan. At si Elian, ewan ko ba. May kakaiba rin sa kilos niya. Tuwing kasama si Callum. Dati mahiyain yon. Halos hindi makatingin ng direkta sa tao. Pero ngayon mas natural na siya. Sabi ko kay Sergeant Reyes. Mas lumalabas na yung pagiging totoo niya. Sabi ni Sergeant Reyes. Exactly. Sagot ko sabay sandal sa likod ng upuan. Simula nung magkapareha sila. Parang nabuhay ulit si Callum. At si Elian naman natutong lumaban sa sarili niyang tahimik na paraan. Sabi ko. Natawa si Reyes. Yung simpleng tawa na may kasamang pagtataka. Hindi ko alam kung ano bang meron sa kanila, ma'am. Pero may kakaiba talaga. Sabi ni Sergeant Reyes. Napatingin ako sa mga papeles sa mesa. Saglit na natahimik. Pumitik ang isang patak ng ulan sa bintana. Parang paalala ng daming hindi natin kontrolado. Huwag nating husgahan, Sergeant. Hindi natin alam ang buong kwento. Hindi rin natin alam kung saan to papunta. Pero kung masaya sila. Kung yan ang nagpapalakas sa kanila ngayong mga panahong mahirap. Bakit natin sila pipigilan, di ba? Alam natin yan. Dumaan tayo sa mga ganyan. Sabi ko kay Sergeant Reyes. Tumango lang si Reyes. Tila nahimasmasan sa sinabi ko. Basta bantayan lang natin sila, ma'am. Hindi para pigilan. Kundi para gabayan. Alam nyo na. Sa klase ng mundong ginagalawan nila madalas hindi patas. Sabi ni Sergeant Reyes. Yan din ang trabaho natin. Sagot ko ngayon medyo mas matatag na. Hindi lang bilang tagapamahala. Kundi bilang tao. Hayaan natin silang lumigaya. Hanggat wala silang tinatapakang iba. Dagdag ko pa. Tumayo si Reyes matapos kong pirmahan ang huling papel. Salamat, ma'am. Mabuti pong kayo ang nasa posisyon. Sabi niya. Salamat din, Sergeant. At kung may makita kang kailangan ng kampo ngayong tag-ulan, ipagbigay alam mo lang. Unahin natin ang kaligtasan nila. Sabi ko. Habang papalabas si Reyes. Muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa bubong. Tinignan ko ulit ang bintana. At hindi ko mapigilang mag-isip. Kung tunay man ang nararamdaman nilang dalawa. Sana kayanin nila ang lahat. Wala tayong karapatan para diktahan ang mga sigaw ng pusong ayaw magpaawat. Callum's point of view. Nakahiga lang ako sa kama. Nakatitig sa kisami na para bang may sinasagot akong tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Walang ingay.
Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng dutdut ng tubig mula sa banyo. Naririnig ko ang pagbagsak ng tubig mula sa shower. Si Elian. Nasa loob siya. Naliligo. Naisip ko. Ilang linggo na lang pala. Ilang linggo na lang at aalis na kami sa kampo. Sa lugar na to kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan ko unang nakita ang mga mata niyang puno ng takot pero may halong tapang. Kung saan ko una siyang napagkamalang mahina. Pero unti-unti kong natuklasang siya pala ang dahilan kung bakit natuto akong maging matatag. Next week na yung final evaluation niya. Ako yung magbibigay ng huling marka. At ang report kong yon, diretsyo kay Dad. Kung papasa siya, makakaalis siya. Kung hindi ayoko na lang isipin. Hindi naman kasi usapin ng kakayahan si Elian. Hindi na. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa siyang i-rate ng patas. Hindi dahil sa bias. Kundi dahil mahal ko na siya. Paano mo bibigyan ng grado ang taong naging dahilan ng bawat tibok ng puso mo? Gusto kong sulitin tong natitirang araw na to. Kasi 2 linggo na lang ang natitira na magkasama kami sa iisang kwarto. Sa iisang kama. Sa iisang silid kung saan natuto akong makinig. Magmahal. At masaktan. Wala nang ibang makikialam. Wala nang utos. Wala nang duty roster. Kami lang. Ako at siya. Napahawak ako sa braso kong kanina'y may benda. Ngayon ay halos magaling na. Unti-unti na ring bumabalik ang lakas. Kaya pwede na ulit itong maging unan niya. Gaya ng mga gabi na tahimik siyang sumasandal sa akin. Gusto ko yung pakiramdam na dumidikit siya sa balat ko. Parang sinasabi ng katawan niyang ligtas siya sa tabi ko. Tumila na pala ang ulan. Tahimik na sa labas. Gusto kong lumabas kanina pa para bumili ng yelo sa kantin. Gusto kong uminom ngayong gabi. Hindi dahil may problema. Kundi dahil gusto ko lang. Na-miss ko lang uminom. Yung pakiramdam ng pait sa dila. Yung konting hilo. Yung init na iba sa init ng katawan ni Elian. Kaso, si Elian hindi naman umiinom. Kaya malamang. Ako lang din mag-isa. Tumayo na ako. At halos sabay din sa pagbukas ng pinto ng banyo. Napalingon ako. Napamura agad ako sa isip. Dahil kay Elian. Hindi ba talaga siya naubusan ng suot na nakakatukso? Wala siyang pakialam. Wala siyang alam sa epekto niya sa akin. Wala siyang alam na kahit gaano ko gustong igalang ang espasyo niya. Pinapahirapan niya ako sa bawat suot niyang ganito. Tumingin siya sa akin na parang nabasa yung iniisip ko. Ano na naman yung tingin mo? Tanong ni Elian sa akin sabay taray. At sinampay naman niya ang tuwalya sa gilid ng kama. Napangiti na lang ako. Hindi dahil na-offend ako kundi dahil ang cute niyang magalit. Umupo siya sa kama at nagsimula ng magsuklay. Basa pa ang buhok niya. May mga patak pa ng tubig sa batok niya. Na parang sinasadya ng langit na tuksuhin ako. Napailing ako. Nilapitan yung mesa at kinuha yung bote ng wine. At nilapag ko ito sa ibabaw. Ano na naman yan, Callum? Matutulog na lang mag-inom pa yan siya. Sabi ni Elian sa akin. Kita sa boses niya yung pag-aalalang may halong inis at nakapamiwang pa. Na-miss ko lang uminom. Gusto ko lang malasahan ulit yung wine. Saka hayaan mo naman ako. Minsan na lang. Sabi ko kay Elian. Tinarayan naman niya ako yung tipong nagpipigil ng inis. Kaya napatawa ako ng mahina. Baka gusto mo din? Inom na lang tayo. Sabi ko kay Elian. Umiling siya habang inaabot ang novel niya sa mesa. Ayoko. Baka isang tagay pa lang wala na akong malay. Halatang matapang yan kaya magbabasa na lang ako habang nag-inom ka. Sabi niya sabay upo sa harap ko. Napangiti ulit ako. Typical Elian. Puro pagbabasa ng novel pag wala masyang ginagawa. Para bang may hinahanap siya sa mga pahina ng libro na hindi niya mahanap sa mundo. Para bang may binubuong kwento na siya lang ang nakakaintindi. Tumayo siya bigla. Samahan mo naman ako sa kantin, bibili lang ako chips, pakiusap niya sa akin. Parang bata. Chips ka dyan. Tuyo na ba buhok mo? Tanong ko pilit na binibiro. Agad namang tumaas ang isang kilay niya sabay sabing. Oho, tuyo na. Hindi ako katulad mo na ang tagal maligo. Tapos walang banlaw.
Sabi niya sa akin, kung gusto mong samahan kita sa kantin magpajama ka. Sabi ko kay Elian. Napakunot noon naman siya. Bakit? Tanong niya sa akin. Anong bakit? Gusto mo bang i-expose yung hita mo? Magpajama ka nga. Ako lang dapat makakakita sa hita mo, wala nang iba. Sabi ko sa kanya. Hay nako. Sabi niya sabay irap. Napailing na lang ako. Pero tumayo rin. Kinuha ko ang susi ng kwarto. Saka sabay kaming lumabas. Tahimik na sa labas ng barracks. Basa pa ang mga dahon. Pero wala ng ulan. Ang paligid parang bagong gising sa bagyo. May amoy ng lupa. At malamig na simoy ng katahimikan. Habang naglalakad kami papunta sa kantin, tinitignan ko lang si Elian. Sa bawat hakbang niya, naiisip ko na isa-isa ko na ring binibilang ang natitirang sandali na ganito kami. Magkatabi. Tahimik. Walang ibang kasama kundi ang mga titig at hininga namin. Bumili siya ng chips. Ako naman ay tumingin lang. Di ako gutom. Hindi rin ako uhaw. Pero nandito ako para bumili ng yelo. Dahil siya ang dahilan kung bakit ko gustong maging ganap ang bawat gabi. Dahil sa natitirang araw na meron kami. Gusto kong ako pa rin ang piliin niya. Kahit wala na kami sa kampo. Kahit hindi na kami magkasama sa kama. Kahit bumalik na ang ingay ng mundo. Basta ngayong gabi akin siya. Pagkabalik namin sa kwarto agad kaming umupo sa mesa. Pakiramdam ko parang kami lang ang tao sa mundo. Sa labas rinig pa rin ang mahinang patak ng ulan sa bubong. Parang lumulutang kami sa pagitan ng katahimikan at kasiguraduhan. Bitbit pa rin namin ang lamig mula sa labas. Pero dito sa kwarto sa pagitan ng alak, ng chips, at mga tingin may kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Nagpasalamat siya sa libre ko kanina. Isang simpleng thank you lang pero sinundan ng ngiting alam kong totoo. Ngiting hindi niya basta ibinibigay kahit kanino. Tumango lang ako at umupo. Agad binuksan ang bote ng wine. Yung kanina ko pa gustong tikman. Si Elian naman parang hindi alintana ang pagod. Binuksan ang chips at sinimulan na ulit basahin yung librong nakita niya kanina sa kantin. Mabilis siya mahulog sa mga pahina. Para bang yun ang safe space niya. Tahimik lang kami noong una. Ako iniikot ang baso sa kamay. Siya kinakain ng chips habang nakayuko. Pero hindi ko mapigilan. Gusto ko marinig ulit boses niya. Malapit na kontrata mo. Sabi ko habang nakatingin sa loob ng baso. 2 linggo na lang diba? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Saglit lang. Pero kita ko yung lungkot na pilit niyang itinatago. Oho nga eh. Parang ang bilis lang no? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Pupunta ako sa inyo pagkatapos nito. Doon ako matutulog. At doon ko ipagpapatuloy itong panliligaw ko sa'yo. Sagot ko sa kanya. Napangiti siya sabay iling. Hindi ka pwede matulog sa amin. Sabi niya agad sa akin. Bakit? Tanong ko kunwari hindi ko alam. Kahit medyo kabisado ko na ang sagot. Wala kaming aircon. May lamok pa dun. At higit sa lahat. Ayaw ng papa ko na may katabi akong lalaki. Hanggat hindi pa ako nagbe-25. Promise ko yon sa sarili niya para raw hindi ako mapahamak. Sagot ni Elian sa akin. Napatingin ako sa kanya. Seryoso. Pero hindi ko mapigilang mapangiti. Talagang mahal na mahal ka ng papa mo. Sabi ko sa kanya. Alam ko yun. Kahit medyo strikto siya minsan. Sabi niya sa akin. Pero sinuway mo na rin siya kasi gabi-gabi tayong magkatabi. Tapos magkayakap pa. Minsan may bonus kiss pa. Sabi ko sabay sulyap sa kanya may halong ngiti. Hindi siya sumagot agad. Napatigil din yung pagbabasa niya saglit. At yung pilit ng ngiti sa labi niya. Sapat na sagot na para sa akin. Alam mo, kahit magboxing pa kami ng papa mo. Kahit i-uppercut niya ako sa sala nyo. Basta kapalit yun yung anak niya tatangapin ko. Sabi ko sa kanya. Napatawa siya. Yung tawanan na parang biglang gumaan ang dibdib naming pareho. Grabe ka naman kay papa. Gusto mo atang masuntok ni papa. Sabi niya sa akin.
Kung para sa'yo, oho. Sabi ko sa kanya. Bumalik siya sa pagbasa. Pero ramdam kong hindi na siya kasing focus kagaya kanina. Parang yung mga salitang binabasa niya. Sabay takbo sa mga sinabi ko. Ako naman. Nagtagay ulit at inabot sa kanya. Tumingin siya sa akin. Parang nahuli ko sa aktong may pag-aalinlangan. Sabing di ako umiinom. Agad niyang sabi. Ray mo lang. Sabi ko sabay lagay ng baso sa harap niya. Isa lang naman yan. Para sa akin. Sabi ko sabay ngiti. Callum. Baka malasing agad ako. Tapos paggising ko wala na naman akong maalala. Sabi ni Elian na dahilan para matawa si Callum. Okay lang yan. Ako magpapaalala sa'yo ng lahat. Sabi ko sa kanya. Napapikit siya sandali. Parang sinasala ang sinabi ko. Tinitimbang ang tiwala. Ang pagod. At ang gabi. Hanggang sa dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Inangat ito. At nilapit sa labi niya. Ininom niya sa isang lagok. Maliit lang. Pero sapat na. Pagkatapos. Agad siyang napangiwi. Ang pait. Lasang sunog na kahoyt sa kagamot. Reklamo ni Elian. Napatawa ako. Yung tawa na hindi mapigilan. Hindi dahil gusto ko siyang asarin. Kundi dahil sobrang totoo ng reaksyon niya. Ganyan talaga sa una. Pero masasanay ka din. Sa una lang mapait. Sabi ko sa kanya. Sa una lang. Sabi niya habang umiinom ng tubig. Oho. Sagot ko. Pag nasanay ka, mas mararamdaman mo yung tama. Parang pag-ibig din yan. Sa una parang ang hirap. Parang mali. Pero kapag hinayaan mong tamaan ka, dun mo marirealize kung gaano kasarap ang totoo. Sabi ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Hindi na siya ngumiti. Hindi rin nagbiro. Basta tumingin lang. Matagal. Parang tinitignan niya kung totoo yung sinasabi ko. Kung totoo ba talaga ako. Tumagay ulit ako at ininom ko. Ibinalik naman niya ang pagbabasa at tinagayan ko ulit siya. Dahilan para mapatingin ulit siya sa akin. Callum, ano ba problema mo ha? Wag mo nga ako idamay. Inis niya sa akin. Sige na. Inumin mo na. Isang bote lang naman. Ubusin na natin. Sabi ko sa kanya. Iinom ako pero iba lang yung baso ko. Para di ako malasing kaagad. Sabi ni Elian. Yun naman pala eh. Sabi ko sabay ngiti. Tumayo ako at kumuha ng baso. Napatingin ako sa kanya at masama ang tingin niya sa akin. Pag sinabi kong ayoko na. Ayoko na ha. Baka mamilit ka pa. Sabi niya sa akin. Oho naman. Sabi ko sa kanya. At sa katahimikang yon. Sa pagitan ng amoy ng chips at pait ng wine. Naramdaman ko na hindi lang basta gabi ito. Isa to sa mga gabing mananatili. Isa to sa mga alaala na kahit matapos na ang kontrata. Kahit maghiwalay pa kami ng tirahan. Ay dadalhin ko habang buhay. At kung totoo ngang hindi niya maalala to bukas. Edi ulitin ko ulit. Gagawin ko lahat para maalala niya ako. Para di ako mawala sa alaala niyang kahit minsan ay natikman niya kung paano mahalin. Fast forward. Medyo kumakabig na ang mundo sa paligid ko. Yung ulo ko mabigat na. Parang nagsisimula ng kumalat ang wine sa katawan ko. Pero si Elian. Aba. Para bang siya yung uminom ng kalahating bote. Yung libro niyang binabasa kanina. Basa na ng alak. Nalagyan siguro nung nagtagay siya ulit kahit ayaw na niya kanina. Yung chips na hindi niya naubos. Nasa gilid na ng mesa. Nadudurog na lang isa-isa habang pilit siyang nagkukwento ng kung ano-ano. Parang makata sa gitna ng kalasingan. Parang batang hindi pa sanay sa pakiramdam ng pagiging walang kontrol. Pero siya pa rin itong kaharap ko. Si Elian. Ang Elian na hindi ko mahuli-huli ang takbo ng utak. Pero laging hawak-hawak ang puso ko. Tumayo ako. Medyo pasuray na. At marahang inilagay sa gilid ang bote ng wine. Kinuha ko ang basang libro. Tinapik-tapik at sinimulang linisin ang mesa. Kahit na medyo umiikot ang paligid. Pinilit kong malinis.
Gusto ko na rin kasi magpahinga. Pagkatingin ko kay Elian, nakita ko ang mapupungay niyang mata. Tinatamad ng kumilos. Lumapit ako dahan-dahan. At inabot siya. Tara na matulog na tayo. Sabi ko sa kanya. Hindi na siya tumutol. Hinawakan ko siya sa braso at inalalayan papunta sa kama. Habang naglalakad siya paggiwang-giwang na. Narinig ko na naman yung linya niyang paulit-ulit kong naririnig kapag inaasar ko siya. Isusumbong kita kay Papa. Napangiti ako kahit hilo. Kahit ganitong lasing na siya. Dala-dala pa rin niya yung line na yon. Nilagay ko siya sa kama dahan-dahan. Inayos ko ang unan niya. Inayos ko ang kumot. At gaya ng dati. Siniguradong nasa maayos siyang posisyon kahit wala siyang kamalay-malay sa paligid. Tatayo na sana ako para humiga na rin sa kama ko. Nang biglang naramdaman kong may kumapit sa laylayan ng damit ko. Napatingin ako si Elian. Hawak niya ang laylayan ng shirt ko. Parang ayaw akong paalisin. Napaupo ako pabalik sa kama niya. Callum. Mahina niyang sabi habang nakahawak sa damit ko. Pagtingin ko sa kanya doon ko lang napansin ang suot niya. O mas tamang sabihin ang kakaunting suot niya. Isang manipis na puting damit na maluwag. Kita ang balikat niya. Halos tanaw na ang balat sa ilalim ng tela. Basang-basa na ang tingin ko. Napalunok ako. At napamura sa isipan. Umiinit yung katawan ko kahit hindi naman malamig. Elian. Mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang umupo. At bago ko pa siya mapigilan. Tinanggal niya ang damit na suot niya kaswal lang. Walang alinlangan. Sa isang iglap nasa harap ko na siya walang damit. Walang alinlangan. Wala nang hiya pero lasing. Lasing na totoo at bumalik siya sa pagkakahiga. Napatulala ako. Parang tumigil ang oras. Parang lahat ng ingay sa paligid nawala. Ang natira na lang ay ang taong mahal ko na ngayon ay nakahiga sa kama. Buong buo at nakatingin din siya sa akin. Ito gusto mo, di ba? Tanong niya sa akin na may halong panunukso. Sige, pagsawaan mong titigan, Callum. Malaya kang masaksihan ang katawan kung wala pa ni isang nakakuha. Sabi niya sa akin na walang pag-aalinlangan. Napamura ako. Ayokong samantalahin. Pero ang katawan ko bumibigay. May kung anong nabubuhay sa loob ko. Elian, please lang wag mo kong tuksuhin. Mahina kong sabi parang pakiusap. Kasi hindi ako sigurado kung kaya ko pa talagang pigilan sarili ko. Pero ngumiti siya. Yung lasing na ngiti niya. Parang batang nanalo sa kalokohan niya. Mahina ka pala eh. Sabi niya sabay ngisi. Kukunin na niya sana ang damit niya nang pigilan ko siya. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan ko ang braso niya. Pinigilan ang kilos niya. Gusto mo bang angkinin natin ang gabi? Tanong ko pabulong. Halos walang lakas. Pero ramdam ko mula sa puso. Hindi siya sumagot. Pero yung mata niya hindi na kailangan ng salita. Lasing man. Pero doon ko nakita yung tiwala. Doon ako nakakasiguradong handa siyang tanggapin ako sa mundo niya. Pagtingin ko sa kanya doon ko lang napansin ang suot niya. O mas tamang sabihin ang kakaunting suot niya. Isang manipis na puting damit na maluwag. Kita ang balikat niya. Halos tanaw na ang balat sa ilalim ng tela. Basang-basa na ang tingin ko. Napalunok ako. At napamura sa isipan. Umiinit yung katawan ko kahit hindi naman malamig. Elian. Mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang umupo. At bago ko pa siya mapigilan. Tinanggal niya ang damit na suot niya kaswal lang. Walang alinlangan. Sa isang iglap nasa harap ko na siya walang damit. Walang alinlangan. Wala nang hiya pero lasing. Lasing na totoo at bumalik siya sa pagkakahiga. Napatulala ako. Parang tumigil ang oras. Parang lahat ng ingay sa paligid nawala. Ang natira na lang ay ang taong mahal ko na ngayon ay nakahiga sa kama. Buong buo at nakatingin din siya sa akin. Ito gusto mo, di ba? Tanong niya sa akin na may halong panunukso. Sige, pagsawaan mong titigan, Callum. Malaya kang masaksihan ang katawan kung wala pa ni isang nakakuha. Sabi niya sa akin na walang pag-aalinlangan. Napamura ako. Ayokong samantalahin. Pero ang katawan ko bumibigay.
May kung anong nabubuhay sa loob ko. Elian, please lang wag mo kong tuksuhin. Mahina kong sabi, parang pakiusap. Kasi hindi ako sigurado kung kaya ko pa talagang pigilan sarili ko. Pero ngumiti siya. Yung lasing na ngiti niya. Parang batang nanalo sa kalokohan niya. Mahina ka pala eh. Sabi niya sabay ngisi. Kukunin na niya sana ang damit niya nang pigilan ko siya. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan ko ang braso niya. Pinigilan ang kilos niya. Gusto mo bang angkinin natin ang gabi? Tanong ko pabulong. Halos walang lakas. Pero ramdam ko mula sa puso. Hindi siya sumagot. Pero yung mata niya hindi na kailangan ng salita. Lasing man. Pero doon ko nakita yung tiwala. Doon ako nakakasiguradong handa siyang tanggapin ako sa mundo niya. Mundo niyang wala pang ibang lalaking nakahawak sa kanya. Hindi ko na kaya. Kailangan naming angkinin ang gabi. Ang gabi na walang ibang nakakaalam kundi kami. Author's point of view. May mga kaganapan kina Callum at Elian na hindi maaaring isapubliko ng detalyado. Lalo na ang bed scene nila. Dahil bawal ito sa policy ng YouTube. Sa halip, isang mas pangkalahatan at maingat na paglalarawan ang aking ihahatid sa inyo. Sana maintindihan niyo ako. At dito po nagtatapos ang Chapter 18. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.